Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay inakamit, at sumaatin ang langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapis, sapagkat dumarating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo. At mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni naman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating Banghelyo sa araw na ito, kung saan ay pinagdiriwang din natin, kinugunita ang kapisahan ni San Isidro, isang magsasaka. Ngayong nasa ika-6 na linggo tayo ng Pasko ng Pagkabuhay at nais ko sana ialay ang mga panalangin natin para sa mga magsasaka, para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho o namumuhay sa sakahan, sa pananim, sa mga kung ano man na nagbubungkal ng lupa. Hindi madali ang kanilang gawain. At lalo pa sa Pilipinas, kung sino pa yung may malawak na inaani, siya ang pinakamahirap. Nito mga nakalipas na buwan, nakita natin ang hinagpis o kalungkutan ng mga magsasaka dahil yung akala nila na kikita sila ng malaki ay halos luging-lugi na, hindi na nga maibenta ang kanilang mga pananim dahil nga sa mga pangyayari na wala man lang naging pagkilos ang ating pong gobyerno para sila ay matulungan sa sobrang taas ng gasolina o ng krudo, hindi maibaba, hindi maibenta sa tamang halaga ang kanilang pananim, kaya labis ang kanilang kalungkutan. Yung makikita mo na lang na nanlulumo sila kasi ilang buwang pinaghirapan tapos mauuwi lang sa wala. Na halos sumuko. Yung iba nga sumuko na, tumigil na sa pagsasaka, ibinenta na lang yung lupa. Yung iba naman ay talagang patuloy na lumalaban at nagsisikap. Kaya maganda po na marinig din natin lahat. Pero lalo na ang mga magsasaka natin, mga kababayan, ang mensahe ng ating Ebanghelyo na sinasabing nagdadalamhati kayo ngayon, pero yung kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kaya patuloy nawa na kumapit lang sa Panginoon, patuloy lang na magtiwala sa Panginoon. Sa bawat kadiliman ng pangyayari sa buhay natin,
meron pa ring liwanag. At sapat yung kakaunting liwanag para talagang mamayani ang kaligayahan sa ating lipunan. Kaya nawa ay sabi din, nalulungkot tayo sa mga pangyayari, mga kasinungalingan at kademonyuhan sa Senado nitong mga nakalipas na araw na ang dami nilang drama sa buhay. At sinong naghihirap? Ang bayan. Lahat. Pero sila, sitting pretty, nakabarong pa, pero ang mga tao, ginagamit pa. Pero yun nga po, yung mensahe na nalulungkot kayo ngayon, nagdadalamhati kayo ngayon. Pero yun nga, kung mananatili lang tayo na matatag, kung mananatili lang tayo sa mga aral ni Kristo, magbabago din yan. Magiging kagalakan din, magiging masaya din tayo. Kung mananatili tayo sa aral at turo ng ating Panginoon. Pero kung hindi, ay pagdating ng 2028, sila pa rin, ay hahabaan pa natin ang ating kalungkutan, hahabaan pa natin ang ating pong mga paghihirap dahil sa kanila. Pero ipagdasal natin, kasi talagang nakakadismaya, hindi mo na malaman kung ano, kasi mga pabiktim na dapat sila nagtatanggol sa mga biktima, pero mga pabiktim at yung mga sila din ang gumagawa ng kaguluhan. At sino nagbe-benefit sa mga ganito? Sila pa rin. Sila na yung kumita, sila pa rin yung nakatakas. Pero mga magsasaka, nananatiling hirap, nananatiling mahirap dahil sa kawalan ng sistema, dahil sa kawalan ng pagmamahal sa bayan ng mga maraming nanunungkulan sa atin. Kaya sana po, kung gusto natin, at sabi naman ni Kristo, mapapalitan naman ng kagalakan, ng kalungkutan na ating pong nararamdaman. Matatapos din yan. At sana nga matapos na. Kaya sana po, manatili tayong matatag, manatili tayong nananampalataya sa Panginoon. Amen.